Pastor Sonia Marcos. Praise the Lord, isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. So tayo po muna ay manalangin. Tunay nga po, God, dakilat at makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay po ng iyong mga anak, maging sa mga salita mo, God, sa pagkakataon na ito, dalangin ko, patuloy na buksan mo espiritual na pangunawa ng iyong mga anak. Ganun na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ng Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo lahat sa presensya po ng Amen. So, praise the Lord. Maging ang ating mga online viewers, isa pong mapagpalang hapon. So, this afternoon po, ang ating pong tatalakayin, ito po yung sitwasyon po na nangyari po in the life of David. So, our topic, it is about risk of David's life. Na kung saan, makikita po natin na sa kwento po ng buhay po ni Haring David, dumating po siya doon sa sitwasyon na kahit na siya po ay isang makapangyarihang hari, pero makikita po natin na meron siyang mga kahinaan na nangyari sa kanyang buhay. So, ang pangalan David actually, it means beloved. Kaya magandang pangalanan yung mga apo na lang ng beloved or David. Sabi yan. His boyhood was spent as a shepherd. Ay, yan. Alam natin na siya ay tagapag-alaga ng tupa, no, nung kabataan ko niya. Yan. And he was also a musician. Musician po si Haring David. Talaga hilap sa music. He was a worshiper. Ay, talagang nagpupuri sa Panginoon. And he was also the greatest king of Israel. So, our text, it is found in 2 Samuel chapter 11, verses 1 to 15. Yan po yung text po natin sa hapon na ito. So, ang tanong, what are the risks of David's life? Ano po ba yung mga risk or risky na nangyari po sa buhay po ni Haring David? So, basahin po natin ang verses 1 and 2. Diyan po natin makikita yung number 1 risk of David's life. And verses 1 and 2 of 2 Samuel chapter 11, sabi diyan, in the spring, at the time when kings go off to war, David sent Joab out with the king's men and the whole Israelite army. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah, but David remained in Jerusalem. So, alam po natin na si Haring David, siya yung leader, so dapat siya po yung nangunguna. Pero dito, minabuti po niyang hindi sumama dahil gusto niyang magpahinga. Yan. And verse 2, sabi po diyan, one evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing. The woman was very beautiful. So, makikita po namin dito na siya ay umakyat sa rooftop. Siguro yung mga yung tinatawag na bathroom, di ba yung mga olden times, walang bubungan. Eh, paano nakita ni Haring David? Kasi nasa itas ng rooftop. Nakakita siya, sabi dyan, ng isang magandang babaeng naliligo. Woman was very beautiful. So, number 1 risk po na nangyari kay Haring David is that risk of growing weary. Growing weary. Kaya, mahirap yun ba dumarating ka dun sa time na parang pagod ka na, and then gusto mo nang magpahinga, pero yun pala, kung hindi po natin nakikita, naku, baka po merong darating na mapapahamak po ang buhay natin. So, risk of growing weary. And Isaiah 40 verses 28 to 31 as our supporting verse, sabi ko doon. Okay. Start tayo dyan sa verse 28. Do you not know, sabi ko dyan, have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. Kaya mahirap
pag dumarating po yung time na parang nag-worry tayo, yun bang namumblema, nai-stress, ano pa ba yung ibang term na pwede natin idagdag yan? Nabibigatan? Yung bang sitwasyon na parang nag-iisa ka na lang sa mundo at gusto mo magpahinga? Ingat po tayo. Baka yung gusto natin magpahinga, merong nangyayari hindi maganda doon. Okay, and then next verse, sabi po dyan. And verse 29. The Lord gives strength, verse 29 muna. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. So alam natin na ang Diyos ang nagbibigay po ng kalakasan sa mga nanghihina, sa mga nabibigatan, no? Sa mga hindi na alam kung ano ang pwede niyang gawin. And sabi dyan, increases the power of the weak. Pinapalakas po niya kung tayo ay mahina. Verse 13. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. Kaya hindi lamang po mga senior yung napapagod at nawiweri. No, tingnan po ninyo, ang salita ng Panginoon sabi diyan, kaya yung mga kabataan, no, hindi palibhasa sila ay bata, sasabihin na nilang malakas sila, pero ang tao po ay napapagod. Grow tired and weary, and young men stumble and fall. Verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. Kaya ang umaasa sa Diyos, nandun po na pinapalakas niya, binibigyan po niya tayo ng bagong kalakasan upang sa ganoon ay maharap natin anuman po yung sitwasyon. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Kaya mga kapatid, we need the strength that comes from the Lord. Kaya kung medyo napapagod na tayo, no? Imagine yung ilang dekada ka na pumiyak dito sa Hong Kong, talagang nakakapagod, di ba? Kahit naman hindi ka maging pumiyan, ano mang klaseng trabaho meron ka, nakakapagod talaga. Di ba nakakapagod ang trabaho? Nakaka-stress ang trabaho? Pero ang kagandahan niyan, sabi niya diyan mga kapatid, pag tayo po ay napapagod, pag tayo po ay nababalisa, ano man ang sitwasyon, ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isang sa atin. We need the strength that comes from the Lord. Kaya ang memory verse natin, saan matatagpuan? Ito muna, Psalm 29 verse 11 po muna. Sabi diyan sa Psalm 29 verse 11, the Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. So, ang kalakasan ay nanggagaling sa Panginoon. At alam po natin na siya po yung source talaga. Sources of our strength no other than the Lord Jesus Christ. Kaya ang memory verse natin, Philippians 4:13. Dapat memory verse na po natin itong Philippians 4:13. I can do everything through Him who gives me strength. Lalo na po, no, sa bahay ni Amo talagang kinakailangan i-declare mo ito. Kasi minsan do this, do that, di ba? Naghahabol ka ng oras para bang hindi natapos-tapos yung trabaho. Naranasan na ba ninyo yung parang hindi matapos-tapos ang trabaho mo? Kung umpisa mo pa lang, tapos ka na mamaya, kasi parang paulit-ulit, di ba? Kaya sabi, I can do everything through Him who gives me strength. Kaya maganda po itong Philippians 4:13 na ito, na isa sa ating memory verses, kung tayo po ay nakakaranas ng pagod, no, ayan, we can declare the word of God. Kaya mahirap po yung pagod ka, and then talagang ang gusto ng sarili mo ay medyo, kung sa natural sana, ang laging sinasabi, mag-a-out of town muna ako para makapag-relax. Yung word na relax. Diba? Tingnan natin kung makaka-relax na tayo. Go back to verses 3 and 4 sa ating context. Sabi po dyan sa verses 3 of 2 Samuel chapter 11. Okay. Sabi po niya, and David sent someone to find out about her.
Okay. The man said, "Isn't this Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite?" So, alam ni David na si Bathsheba ay merong asawa na si Uriah, sabi diyan. And then in verse 4, then David sent messengers to get her. She came to him and he slept with her. She had purified herself from her uncleanness, then she went back home. So, talaga po ang hari, kung anong gusto ng hari, ang utos ng hari ay hindi mababalik ang anak. Ang hari, nakukuha niya ang lahat ng kanyang gusto. So, hindi siya naging aware na kung tutuusin, marami naman siya pwede sanang ipakuha. Pero tingnan po ninyo, kasi ang babaeng ito ay merong asawa nang dahil na lamang sa kagandahan. Kaya makikita po natin na sinasabi po sa mundo at even sa Word of God talaga, makikita po natin that woman is the weakness of a man. Sa ating mga Pilipino may kasabihan, no? Ang palay, ang manok, ang siyang lumalapit sa palay. Right? No? Diba? So, ganun ang status. So, dito makikita po natin na si Haring David, no? Ito yung number 2 risk in his life is that the risk of carelessness. Yan yung number 2 natin. Risk of carelessness. Hindi siya naging careful, hindi niya napag-isip-isip na tama ba itong aking gagawin o hindi. No? Bilang hari, ikakapahamak ko ba ito? O ano? Pero wala, hindi na niya naisip. Kasi nga, ang nasa isip niya ay relax. Getting rest. Ayan, kaya mahirap. Getting rest. Napahagod. Ayaw niya pumunta sa war during that time. Kung tutuusin, hindi pa tapos ang labanan. Yun dapat yung kanilang gagawin. Pero sabi ko nga, pag minsan kasi na-burn out, mahirap na-burn out. Kaya tingnan ko natin, pag na-burn out kasi tayo, iba pa yung magiging effect niya. So, sabi yan, risk of carelessness. Ephesians 5 verse 15. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Kaya mag-ingat po tayo kung paano po tayo makakapamuhay sa mundong ito. Ang sabi diyan, let us live as wise at hindi po unwise. We need to have wisdom. Kaya salamat dahil nakakapakinig tayo ng salita ng Panginoon at ang salita ng Diyos na ating napapakinggan, ito po yung nagtuturo sa atin para makapamuhay po tayo ng maayos, makapamuhay po tayo ng tama, makapamuhay po tayo na nalulugod ang Diyos sa buhay natin. Kaya mahalaga po ang salita ng Panginoon na ating napapakinggan. Kaya tingnan po natin sa ating buhay, kung ang buhay po natin ngayon ay maaaring tawagin, namumuhay ba tayo may karunungan? Yun yung tanong di ba? Na tanging ikaw lamang kapatid ang pwedeng makasagot kasi alam mo kung anong klaseng buhay meron ka ngayon. So ang salita ng Panginoon, tinuturuan po tayo that we need to be very careful how we live. No, not as unwise, but as wise. Hebrews 4 verse 1. Sabi ng ulit yan. Therefore, since the promise of entering His rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. Actually po, ang Diyos po ay nangako po ng rest na tinatawag, spiritual rest. No? Ang ibinibigay ng Panginoon, sabi nga niya sa kanyang salita, come to me, you who are weary, and I will give you rest. Diba? Pero pag iniwanan natin ang Panginoon at medyo namali yung landas natin at hindi po tayo natuto na isama siya, naku, baka mapapahamak po tayo.
ang buhay po natin, magiging carelessness tayo, imbis na magiging careful. Magiging carelessness, mga kapatid. Kaya, ayan, ito po ay isang malaking aral sa bawat isa sa atin na mag-ingat po tayo, mga kapatid, sa buhay natin sa mundo ito. Haggai chapter 1 verse 7. Sabi ulit yan sa Haggai chapter 1 verse 7, "This is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways." Give careful thought to your ways. Tingnan po natin mabuti ang ating mga ginagawa, ang ating mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. Dapat, nandun, di ba may kantang stop, look and listen. Yun pala, pwede natin i-apply. No? Mahirap ba yung, kung ano yung naisip mo, siya mo nang ginagawa. Kinakailangan talaga ng pag-isipang mabuti. Kasi give careful thought to your ways. Tingnan po natin kung yung mga ginagawa ba natin, ang buhay natin, no, ay nalulugod ba ang Diyos o may mga areas na kinakailangan baguhin para sa ganun po ay kalulugdan tayo ng Panginoon. Dahil kung meron po mga bagay-bagay na hindi natin binabago, ay baka mapapahamak po tayo, mga kapatid. Kaya nandun po sana, kaya mahalaga yung natawag na self-examination. Physically and spiritually. Diba? In physical, kaya nga nagpapacheck up tayo kung mayroon tayong nararamdaman para at least alam natin kung ano yung status ng katawan natin. So, how much more our spiritual life? Napatuloy po na tingnan natin at ang gabay po natin, ang salamin natin ay ang salita ng Panginoon. Salita ng Panginoon. Go to verses 6 to 15. Sabi dyan. So David sent this word to Joab, "Send me Uriah the Hittite." And Joab sent him to David. Dahil si Uriah po ay isang sundalo na nasa labanan during the time. Verse 7. When Uriah came to him, David asked him how Joab was, how the soldiers were, and how the war was going. Verse 8. Then David said to Uriah, "Go down to your house and wash your feet." So Uriah left the palace, and a gift from the king was sent after him. Kasi kung meron pong binabalak si Haring David. Di ba? Yung magandang babae ay walang iba kundi si Bathsheba na asawa ni Uriah. So meron siyang iniisip, tinatawag niya yung kanyang asawa, pinauwi sa bahay para hindi ba halata. Yun ang nasa isip niya para hindi mahalata. And then, sabi diyan sa verse 9, "But Uriah slept at the entrance to the palace with all his master's servants and did not go down to his house." Pero nagkamali si David dahil na kahit na sundalo lamang po si Uriah, makikita po natin dito yung kanyang katapatan sa kanyang pagiging sundalo. In verse 10, sabi diyan, when David was told, Uriah did not go home, he asked him, "Haven't you just come from a distance? Why didn't you go home?" Sabi po ni King David. Tingnan po niyo ang sagot po ni Uriah in verse 11. Uriah said to David, "The ark and Israel and Judah are staying in tents, and my master Joab and my lord's men," ng kanyang mga kasamang sundalo, "are camped in the open fields." How could this word of Uriah? Parang nakaka-touch ba kung babasahin itong kwento ito? How could I go to my house to eat and drink and lie with my wife? As surely as you live, I will not do such a thing. Imagine kung ikaw ang pagsabihan at nakagawa ka ng kasalanan sa kanya para sigurong tinutusok yung puso mo na nagigilty ka, pambihira, grabe siya, na makikita mo dito yung kanyang katapatan. And then, in verse 12, sabi ko dyan, then David said to him, "Stay here one more day, and tomorrow I will send you back."
So Uriah remained in Jerusalem that day and the next. Verse 13. At David's invitation, he ate and drank with him, and David made him drunk. But in the evening, Uriah went out to sleep on his mat among his master's servants. He did not go home. So sabi niya Haring David, ay, minsan pa titingnan ko, baka sakaling uuwi. Pero hindi pa rin. No. Kaya in verse 14, sabi ko dyan, in the morning, David wrote a letter to Joab and sent it with Uriah. In verse 15, sabi dyan, in it he wrote, put Uriah in the front line where the fighting is fiercest. Then withdraw from him, so he will be struck down and die. Imagine that, no? Na talaga, no, walang kamalay-malay si Uriah. Dala-dala niya yung sulat ng kanyang kamatayan. Hindi niya alam. No? So pinabalik po siya doon sa labanan. May hawak na letter at ibibigay sa kanilang commander na si Joab. Anong nakalagay doon sa sulat? O ilagay ninyo sa harapan si Uriah na kung saan ay mayroong matinding labanan. And then withdraw from him. At iyan po ang naging sanhi na kung saan si Uriah na ay namatay. So namatay po si Uriah, mga kapatid. In that. So number 3 risk is the risk of confusion. The risk of confusion, mga kapatid. Kasi pag na-confuse na isang tao, wala nang isipin mo na lang kung paano malulusutan ang pinasok mong gulo. So yun na yung naging isip ni Haring David, na hindi na siya makapag-isip kundi andun na ang gusto niya ay malusutan yung nangyaring hindi tama. So there is some confusion. Confused means put into disorder, mixed up in the mind. David failed to follow God's word and the Holy Spirit. So yan, no, hindi po sinunod ni Haring David ang salita ng Panginoon at ang Holy Spirit. Ganito po kasi ang nangyayari pag confused na ang isang tao. Hindi na siya makapag-isip ng tama. Nandun na ang gusto niya ay cover up, no, yung nangyaring gulo, which is, no, hindi niya alam na sa kagustuhan niya na ma-cover up yung unang nangyari, nadagdagan pa. Kasi kung tutusin, kaya po si Haring David, no, ang naging kasalanan niya ay adulterer and murderer. Dahil siya ang mastermind kung paano po namatay si Uriah. Kaya mahirap po pag-confuse ng isang tao. 1 Corinthians 14 verse 33. For God is not a God of disorder, but of peace. Ang Diyos po na pinaglilingkuran natin, hindi po siya Diyos ng confusion or disorder, but He is the God of peace. Because I believe during that time, dahil na siya, si David ay na-confused na, hindi na makapag-isip ng tama. No. At maaaring nakalimutan niya ang Diyos during that time. No. Nanangan na po siya sa sarili niyang katalinuhan, sa sarili niyang naisip. And Psalm 119 verse 105, nakalimutan niya ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Dahil sabi po dyan, in Psalm 119, 105, your word is a lamp to my feet and a light for my path. Hindi po niya in-apply ang salita ng Panginoon. Di po ba sabi ko, the meaning of this Psalm 119, 105, your word is a lamp to my feet. Ang salita ng Diyos, siya ang ilaw ng ating mga paa. Okay? For example, madilim sa lugar ngayon, walang liwanag. Madilim siya. But because yung paa mo ay mayroong salita ng Panginoon, so may liwanag. Isanglit, no? Your word is a lamp to my feet. And then,
makakarating ka sa iyong patutunguhan kahit na madilim. Because, sabi diyan, and a light for my path. So habang dumadaan ka, dahil may ilaw ang paa mo, naliliwanagan yung daraanan mo, kaya makakarating ka doon sa iyong patutunguhan. And that is the importance of the Word of God sa ating buhay. Pero nakalimutan ni Haring David. No. Nakalimutan niya ang salita ng Panginoon, nakalimutan niya ang kanyang Diyos. Kaya nagkaroon po ng confusion sa kanyang buhay, mga kapatid. So, ang tanong, how to respond to the risk of confusion? Dito sa number 3 na ito na naging sitwasyon po ng buhay ni Haring David. So, how to respond to the risk of confusion? Paano yung ating gagawin? Pag medyo nakukonfuse na po tayo, mga kapatid, at hindi na po tayo makapag-isip ng tama. Number 1 is that allow God to test and examine your heart and mind. Hayaan natin na ang Panginoon nandun na i-examine po niya ang puso at isipan natin. Kasi kinakailangan po na ang puso at isipan natin ay ma-examine kung totoo ba na still pa rin na ito ay nakafocus sa Panginoon o di kaya wala na po sa Panginoon. Kaya allow God to test and examine your heart and mind. Psalm 26 verse 2, sabi dyan, test me, O Lord, and try me. Examine my heart and my mind. So sana po sa pang-araw-araw po natin buhay, nandun po na sinasabi natin kay Lord, Lord, test me, try me, examine my heart and my mind. No, saliksikin mo, Panginoon, ang aking puso at isipan. Kung meron ka mang nakikita hindi tama, ayusin mo, Panginoon, ang mga dapat ayusin sa aking puso at isipan. So mahalaga po yan, mga kapatid. Jeremiah 17 verse 10. Sabi niyo ulit, I, the Lord, search the heart and examine the mind. Dahil ang Diyos po, alam niya kung ano ang laman ng puso natin at alam niya kung ano ang laman ng isipan natin. No? You know, Satan cannot read our mind. Hindi kayang basahin ni Satan ang laman ng isipan natin. Pero alam po ninyo, nalalaman niya kung ano iniisip natin dahil siya po ay dakilang manghuhula. Paano niya nahuhulaan? Kasi nakikita niya ang ginagawa mo. Naririnig niya ang sinasabi mo. Diba? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya tuloy ay alam ko na ang iniisip ng tao. Dahil ganyan po kumilos si Satan, mga kapatid. Si Lord talagang, sabi diyan, alam niya, I, the Lord, search the heart and examine the mind, to reward a man according to his conduct. Kaya kung maganda po ang ginagawa natin, there is a reward that comes from the Lord, according to what his deeds deserve. Kaya alam po ninyo, hindi po tayo nalulugi sa paggawa ng kabutihan, sa paggawa ng tama, dahil yan po ay nakakalugod sa mata ng Panginoon. And then number 2 po, how to respond to the risk of confusion is that renewing your mind. Kailangan po natin na palaging mabago, no? Renewing our mind. That is in Romans 12 verse 2. Sabi po dyan, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So saka lamang po natin malalaman kung ano nga ba yung mga bagay-bagay na naaayon, no, sa mata ng Panginoon, sa kagustuhan ng Panginoon, if we have that renewed mind. Unless na hindi po mababago yung klase ng kaisipan natin, hindi po natin makikita ang kagustuhan ng Panginoon. Dahil babalik at babalik ka rin doon sa klase ng kaisipan. Meron ka. Kaya, we need to have a renewed mind, mga kapatid.
renewing our mind is very, very important. 1 Peter 4 verse 7. Sabi niya ulit yan. The end of all things is near. Therefore, be clear-minded and self-controlled so that you can pray. Di ba minsan pag tuloy yung isipan kung ano-ano yung iniisip mo, pati prayer, hindi ka makapag-concentrate. Hindi ka makapag-concentrate. Kaya sabi, therefore, be clear-minded and self-controlled so that you can pray. No, yung panalangin mo, hindi mo alam kung ano na yung ipinag-prepare mo, nakakalimutan yung tuloy kung ano yung sinasabi mo, di ba? Yung bang walang concentration. Kaya, napakainam mga kapatid. And 2 Samuel chapter 12 verses 1 to 10. Makikita po natin dito kung paano po yung nangyayari kay Haring David. Because of that, na ang kanyang kasalanan, sabi nga natin kanina, ay adulterer and murderer. So sabi po dito sa 2 Samuel chapter 12 verse 1. The Lord sent Nathan to David. When he came to him, he said, there were two men in a certain town, one rich and the other poor. The rich man had a very large number of sheep and cattle. But the poor man had nothing except one little ewe lamb he had bought. He raised it and it grew up with him and his children. It shared his food, drank from his cup, and even his leg and his arms. It was like a daughter to him. This verse. Now a traveler came to the rich man, but the rich man refrained from taking one of his own sheep or cattle to prepare a meal for the traveler who had come to him. Instead, he took the ewe lamb that belonged to the poor man and prepared it for the one who had come to him. Next verse. David burned with anger against the man and said to Nathan, as surely as the Lord lives, the man who did this deserves to die. Tingnan po ninyo itong senaryo ito. Galit na si Haring David. Hindi niya naisip na mas grabe yung kanyang ginawa. Isa din, no? Dito lamang sa kwentong ito, yung ewe lamb lang na yun, isang animal. Na yun yung kinuha at inihanda. Galit na siya. So, how much more kaya doon sa ginawa niya? Tuloy natin basahin. He must pay for that lamb 4 times over because he did such a thing and had no pity. Verse 7. Then Nathan said to David, you are the man. This is what the Lord, the God of Israel says. I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. Verse 8. I give your master's house to you and your master's wives into your arms. Kasi may mga asawa na siya. Maraming asawa during the time, bilang isa. I give you the house of Israel and Judah, and if all this had been too little, I would have given you even more. Verse 9. Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in his eyes? You struck down Uriah, the Hittite, with a sword, and took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Ammonites. Now, therefore, the sword will never depart from your house, because you despised me and took the wife of Uriah, the Hittite, to be your own. Makikita po natin na walang naililihim sa Panginoon. No? Kasi talagang pinamukha kay Haring David yung kasamaan na kanyang ginawa. No? Kaya dito makikita po natin mga kapatid, at ang kagandahan lamang po, no? Si Haring David, he realized, na-realize po niya yung kanyang pagkakamali. So he humbled himself, he repent, nagsisi siya, no? He acknowledged na mali yung kanyang ginawa. At alam natin that God is a forgiving God. Nung nag-repent po si Haring David, no, pinatawad siya ng Panginoon.
Pero alam po ninyo, God is able to forgive us, but we can suffer the consequences of our sins. He suffer. Kasi tingnan po ninyo yung nangyari, yung ipinagbuntis ni Bathsheba. Diba namatay? No? Nag-prayer and fasting pa nga si Haring David during that time. Para sa ganun ay mabuhay sana yung bata, pero namatay. At hindi lamang po yan. Itong verse 10 na ito ay nangyari sa buhay po ni Haring David. Na ang sabi dyan, the sword will never depart from your house. Diba may anak siya na talagang nagrebelde sa kanya, si Absalom, no? May anak siya na nirape yung anak niyang babae, no? May anak siya na talagang yung kanyang concubines, no? Ay naging asawa ng kanyang anak. So makikita natin dito na God forgive him, but he suffered the consequences of his sin. Kaya the sword will never depart from your house, because you despised me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own. So napakalaking aral mga kapatid. Kaya pag alam na natin kasalanan, huwag na natin gawin. Although God can forgive us, pero hindi po tayo makakatakas sa consequences of our sins. Yung consequences, yun yung mahirap eh. No? God can forgive. Pwede tayong patawarin ng Panginoon. But the consequences, no, at hindi lamang ikaw, no, kasama ng iyong sambahayanan. No, katulad po ng nangyari kay Haring David. Kasi tingnan po ninyo yung kwento po ng buhay ni Haring David. Talagang naging magulo yung kanyang family. Nagkaroon ng mga alitan sa mga anak versus sa mga anak. Kaya yun yung napakahirap na kapatid. Kaya itong pong kwento po ni Haring David ay napakalaking aral sa bawat isa sa atin, na kung dumarating man yung time na kung tayo po ay pagod, no, mas maganda po mag-rest tayo in the presence of the Lord. Mag-rest tayo in the presence of the Lord, mga kapatid. At maganda mamuhay po tayo ng meron pong carefulness, being careful kung paano tayo mamumuhay sa mundo ito. And of course, dapat po nandun po talaga na we need to have that in good mind. Kaya in our conclusion, si Salmista David po ang sumulat po ng Psalm 51 verses 10 to 12. And that is our conclusion. Because of that na nangyari po sa buhay po ni Haring David, sabi ko nga, although ganun po ang kanyang sitwasyon, God is a forgiving God. Kaya sabi ni Salmista David, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Kasi alam niya na kung mawala o wala na yung espiritu ng Panginoon, ay talagang you will confuse, iba na yung gagawin mo. Kaya sabi ni Salmista David, no, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. And then in verse 12, sabi ko niya dyan, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. So ito po ay isinulat ni Salmista David dahil alam niya ang consequences, alam niya kung ano ang sitwasyon na merong kasalanan sa kanyang buhay. At alam din niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay Diyos na magpagpatawad. Pero sabi ko nga, God can forgive us, but be prepared because for any sins, there is a consequences of sins. At yun po yung napakahirap. Kaya sa buhay ko ni Haring David, nakita ko natin na talagang kung paano siya naglingkod sa Panginoon. So talagang meron at merong kahinaan ang tao. Kaya bantayan po natin yung ating mga kahinaan. Pag alam po natin mahina tayo in that situation, ask God to give you strength para mapagtagumpayan ang bagay na yan. At hindi po tayo maging katulad ni Haring David na nakagawa
dalawa po ng talagang pinagsisisihan niya sa kanyang buhay. Kaya, salamat kay Lord dahil may salita ng Panginoon at may mga examples po, may mga testimony na napapakinggan po natin based on the Word of God na kung saan po ay nagbibigay siya ng talagang aral sa buhay ng bawat isa. Amen? Panginoon, salamat Lord God sa iyong mga salita na tunay nga po Panginoon na kung dumarating man po kami sa aming mga kahinaan, palakasin mo kami Panginoon. Kung kami man po ay napapagod Panginoon, Lord, ang nais po namin is the spiritual rest that comes from you, O God. Na patuloy pa rin, Panginoon, na kami ay nasa iyong presensya. Na makita mo kami, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa iyo. Kaya, O God, ang sitwasyon na ito, ang aming mong pinag-aralan ay isang napakalaking aral, Panginoon. Na Lord, tunay na ikaw ang Diyos na pinaglilingkuran namin, wala pong nailulihim sa iyo, Lord God. At tunay nga po, God, na hindi ka nalulugod sa kasalanan na ginagawa ng iyong mga anak. Kaya, Panginoon, patuloy, O God, na tulungan mo, turuan at palakasin ang bawat isa. Maraming salamat, God, at binabalik ko sa mataas na papuri sa pangalan ng Jesus. God bless you.